forgive, Lord Jesus, all the people who sin against us, Lord Jesus. Lord, pinapatawad namin sila, Panginoon. Minamahal namin sila, Panginoon, Lord Jesus. We thank you for this day, Lord Jesus. For this night, Lord Jesus. Lord Jesus, I pray, Lord, na ikaw po bahala, Panginoon, kumilos sa mga oras na ito, Panginoon, Lord. I pray, Panginoon, na kayo na po bahala, Panginoon. Sa word mo, Panginoon, Lord, I pray, Panginoon, sa meron kaming, Lord Jesus, na matutunan, Panginoon, sa word mo, Panginoon. Lord, na mas lumalim pa kami sa iyo, Panginoon, na namin sa iyo, mas maging tumibay kami, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, ano yung word, Lord Jesus, gamitin mo lang bibig ko, Panginoon, Lord, di ko kaya magsalita sa harap, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, may kakayanan, Panginoon, magsalita sa harap, Panginoon, Lord, gamitin mo lang bibig ko, Panginoon, Lord, magpapagamit ako sa iyo, Panginoon. Lord, naalay namin yung buhay namin sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Ano yung word, Lord Jesus, Lord, continue to move, Panginoon, over the earth, Lord Jesus, and destroy, Lord Jesus, all attack of enemies and plans of enemies, Panginoon, I pray it, and destroy it in the name of Jesus. Fire goes, fire, Jesus' name. Lord Jesus, we thank you. Pour out your word, Panginoon, ano man gusto mo sabihin sa amin, Panginoon, Lord Jesus, pour out your word. Lord Jesus, ikaw na po bahala, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Malaya ka po, Panginoon, kumilos, Panginoon, magsalita, Panginoon, sa amin, Panginoon, para sa kakabuti namin, Panginoon. Lord Jesus, we thank you. And we love you, Lord Jesus. We appreciate you, Jesus. Thank you for your love. Thank you, Lord Jesus, for your mercy. Lord Jesus, salamat, Lord, sa pag-ibigay mo sa amin, Panginoon. Lord Jesus, we thank you. And we love you. We appreciate you, Jesus. Holy Spirit, we thank you. Father, we thank you. We love you. In Jesus' name. Amen. Sige, pupunta po tayo sa 2 Samuel verse 22 verse 31 po. NKJ. Sabi niya po dyan, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in Him. Verse 32 po, for who is God except the Lord? And who is a rock except our God? Verse 33 po, God is my strength and power, and He makes my way perfect. Amen po, no? Tayo, alam naman po natin na si Lord lang nakakaalam ng buhay natin. Hindi ko alam kung anong naranasan nyo buong week, lalo na ngayon na may pasok na, no, dagdag yan sa batas natin. Sa batas mo, sa buhay mo. May kanya-kanya tayo struggle tsaka battle sa buhay. Pero si Lord lang nakakaalam. Si Lord lang nakakaalam nun, yung bawat pag-iyak mo sa tuwing nag-iisa ka na lang, lahat ng pagtitiis mo sa lahat ng bagay, pero nandiyan si Lord para sa atin, basta magtiwala ka na sa Kanya. Sabi niya dyan sa verse 33, God is my strength and my power. Dahil mahal natin si Lord, kaya nagpapatuloy tayo. Amen. Pero, sa lahat ng panahon, oras o araw, magtiwala ka lang kay Lord at ligdan mo lang lahat sa Kanya. Si Lord na yung gagawa ng way. Sabi niya dyan, perfect way. Sabi niya dyan, perfect way. Si Lord, lahat ng daan niya, alam mo na hindi ka mapapahamak. Amen. Kaya magtiwala ka lang at ligdan mo lang lahat ng aalalahanin mo sa buhay, problema mo sa buhay. Bigay mo lang kay Lord yan. Tapos sabi niya rin po sa John verse 13, verse 37. NKJ po. Sabi niya, Peter said to him, Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you sake. Sometimes, no, napapaisip na tayo, o napapansin na natin sa sarili natin na may kakaiba na. Ako, honest ako sa sarili ko. One time, pag ako na mag-isa, tapos bigla na lang ako natatanong kay Lord,
sinasabi ko kay Lord, Lord, close po ba ako sa'yo? Lord, okay pa ba relationship ko sa'yo? Gaya pa ba ng dati? Tapos habang tinatanong ko kay Lord yun, nadudurog yung puso ko. Tapos bigla na lang tumutuloy yung luha ko. Tapos nagsusorry ako kay Lord. Sige po, pray lang tayo saglit. Examine ourselves. If close pa ba tayo kay Lord? And examine natin kung okay pa ba relationship natin kay Lord. And examine ourselves kung nakakaplano pa ba tayo kay Lord. At kung nasa perfect will pa ba tayo ni Lord. And lay down our life to Him. Sige po, pray po tayo. Sige, sabihin lang natin to, Lord Jesus, forgive us. Kung nagkukulang ako sa'yo minsan, Lord, sorry. Kung hindi na yung katulad ng dati yung relationship ko sa'yo. Lord, have mercy, Lord. Sige, pray tayo ng sarili natin. Lord Jesus, forgive us, Lord. Nagkukulang na kami sa'yo, nagkukulang na yung time kami sa'yo, Lord. Di na kami nakakapag-spend ng time, Lord Jesus. Lord, have mercy. Wala pa focus na kami sa ibang bagay, Lord. Forgive us, Lord. Kung minsan, Lord Jesus, umaalis na kami sa will mo. Kung minsan, Lord Jesus, wala na kami sa perfect time namin, Lord Jesus, Lord. Kung pinapaunahan ka na namin, Lord Jesus, Lord, forgive us, Lord. Have mercy, Lord Jesus. We are back, Lord Jesus. Ugasan mo kami ng banal ng dugo, Panginoon, Lord. Binibigay namin yung puso namin sa iyo, Panginoon, Lord. Sinusurrender namin yung buhay namin sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, ikaw po maghari sa buhay namin. Maging sa puso namin, Panginoon, in Jesus' name. Lahat lang na atang makaaway sa bawat isa, sa bawat kapatid ko. At show it, bring it in Jesus' name. Fire those! Fire in Jesus' name! Fire in Jesus' name! Lahat lang na mga pinapaisip ng kaaway, Panginoon, sa mga kapatid ko. Lord Jesus, and show it, Lord. Bring it in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Lord Jesus, we thank you. Thank you for your forgiveness, Lord Jesus. And we love you, Lord. In Jesus' name. Amen. Sige po, tuloy po tayo sa Psalms 26, verse 2 po. RTPB. Sabi niya po dyan, Yahweh, ako'y sinisiyasat mo at subukin. At tulad mo ang aking iniisip at ang aking hangarin. Tayo minsan, no? Ang dami nating iniisip. Gusto ko nito. Gusto ko nito. Gusto ko to. Ang dami. Dami natin hangarin sa buhay. Dami natin hangarin sa buhay natin. Which is alam naman natin na panandalian lang. Minsan nagiging focus na tayo sa isang bagay, pero hindi natin alam na nawawalan na pala tayo sa will ni Lord. Nagmamadali ka na makuha mo to. Nagmamadali ka sa isang bagay na kahit alam mo sa sarili mo na hindi na will ni Lord. Minsan, ganyan tayo. Dahil gusto na natin yung bagay na yun, nagmamadali tayo, hindi natin alam na si Lord, hindi pa yun yung time niya. Para makuha mo siya, o yung isang bagay na yun, para makuha mo yung isang bagay na yun. Kaya kala mo na sa perfect time ka na ni Lord, kaya yan, pinupush mo na, minamadali mo na, pero sa huli mo lang ma-realize na, Lord, dapat pala winning kita. Kaya pala sa huli, ayun, hindi mo alam, nasaktan ka lang, sa bagay na yun, umiyak ka lang, sabi nga diba, happy before, iyak later. Oh no, friends. Anyway, bakit tayo napupunta sa point na yun? Kasi inuunahan natin si Lord. Inuunahan natin yung will ni Lord sa atin. The way tayo nagmamadali, yung nagiging result ng pagmamadali natin is faith. Amen po. Ito, mas masarap umiyak pag yung bagay na nakuha mo na, alam mo sa sarili mo na nakamit mo siya sa perfect time ni Lord. Iba yung joy na nararamdaman mo sa heart mo. Ito no, testify ko. Past few weeks, as in, gusto ko na talaga makakuha ng license. Kasi ang daming madlaw sa akin sa pag-drive. Which is, alam ko naman, tama naman sila. Kasi I don't have license nga po. Salamat mga kuya. Salamat. Mga concerned ay kuya ko.
dahil nga gusto ko makakuha ng student license, gumagawa talaga ako ng paraan para makakuha. Pero sa tama, hindi ako yung parang pinaghirapan ko, hindi ako yung naglalapay ka nun. Basta pinaghirapan ko. Kanda uli, napapansin ko parang walang mangyayari sa pagpapagod ko, gano'n. Tapos nag-pray ako nun kay Lord, nag-sorry ako. Kasi parang na-focus na lang ako sa bagay na yun. Tapos may nakausap akong isang ate natin dito, na si Ate Arcel. Ate Arcel, where are you? Wala lang, na-encourage na ako sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, if will naman ng Lord yan, Jude, mag-provide yan naman, sabi niya sa akin. Which is tama. As in, nung binigay ko kay Lord yung bagay na yun, sinuko ko yung bagay na yun. As in, flow lang yung paggalaw ni Lord sa akin. Yung pagkuha ko ng license, as in, flow lang. At yun nga po, nagkaroon ng mga program yung SK, TFL SK. Biro lang. Pero nung binigay ko talaga kay Lord yun. Nung kagustuhan ko na yun. As in, di niya ako pinabayaan. Kasi nung second day ko na sa pagkuha ng student license ko, sakto na yung pera ko. Kasi yung, as in, ang pagkuha ko ng student license is 2K. Then, yung pera ko lang naman, as in 2K lang. And nung nagla-lunch na kami, siyempre nung lunch, tapos magugutom ako, siyempre wala akong pang lunch. Tapos, nung tapos namin magpa-medical, may kasama ko sa babae. Sabi niya, sabay rin kami lumabas. Tapos nung umakit na ako sa agdanan, sabi niya sa akin, uy, saan pupunta? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ay, hindi man po ako. Sabi ko sa kanya. At sabi niya, hindi, tara, halika. Tapos sinama niya ako, tapos nag-bring niya ako lunch. Tapos, as in, yung after na naman, nung napunta lang si RTO sa loob, nung nakuha ko yung student license ko. As in, nung lumabas kami, yun, kinausap ko muna yung babae, tapos basta may ginawa kami ganun. Tapos nung may inabot siya sa akin. Tapos nung naghiwalay na kami dalawa, nung ako na lang mag-isa, as in, naiiyak na lang ako kay Lord sa lahat ng ginawa niya sa akin yung panahon na yun. Kasi alam mo yun, doon ako sa perfect time ni Lord na pagkuha ng license. Tsaka, hindi, dahil sa buhay ni Ate Arcel, kaya na ano rin yun, di ako nagmadali ganun. Di ako hinayaan ni Lord na magutom, di ako hinayaan ni Lord na, ayun nga, na hindi ko makuha yung license na yun. Tsaka, may extra blessing din siyang binigay sa akin. Tapos, chinat ko agad si Ate Arcel nun. Sinabi ko sa kanya lahat. As in, kung tayo, mag-wait lang tayo kay Lord sa perfect will ni Lord. As in, mag-victory talaga tayo. Amen. Yung time na yun, hindi ako hinayaan ni Lord talaga na magutom. Kasi, andun ako sa kanya. Diba sabi na, lahat mo na sa kanya, hindi naman magutom, diba? Pero, parang ako tingnan lang nun, guys. Like Sarah, diba? Hindi siya nagkakaroon ng anak kasi baog siya. Sabi niya po sa Genesis 17 verse 16. Archipid po. Sabi niya po dyan, sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak siya sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. At magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. Verse 17 po. Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba? Siya'y siya'y 90 taon na. Kahit sino naman po, no? Sobrang tanda mo na, tapos sasabihin ni Lord na magkakaanak ka. Tapos malaman ng isang babae na bago pa siya, tapos magkakaroon pa siya ng anak. Kung malalaman niyo yun, sino kayo hindi matutuwa na magkakaroon siya ng anak, ganun, sobrang tanda niya na. Pero si Lord hindi magpapahuli.
sinabi ni Lord na magkakaanak sila ni Abraham, nagkaanak na sila ni Sarah. Amen. Si Lord, pag sinabi niya yung isang bagay, na magkakaroon ka niyan, pag sinabi ni Lord sa'yo na ibibigay ko yan sa'yo, anak, gagawin ni Lord, but sa perfect time. Kasi, kunwari, yung gusto mo na magkaroon ka na ng trabaho, tapos, sabi mo, Lord, gusto ko na to, bukas gusto ko ng trabaho, gano'n. Pag binigay na ni Lord yan, sa'yo kagad, baka hindi mo mabalas. Baka pag pumasok ka sa work na yan, may bagay na ikaalala mo kay Lord. Kaya hinahanda muna tayo ni Lord bago niya ibigay sa atin yung bagay na gusto niya. O yung gusto natin. Or kunwari, gusto mo na magkaroon ng motor, pero hindi mo alam, o itansya yung sarili mo, o yung time mo. Ay, may motor na ako, punta ako dito. May gagawin ko to, kasi may motor na ako. Tapos nauubos na lang yung oras mo dahil sa kakamotor. Kaya minsan, kailangan muna natin matuto bago ibigay sa atin ni Lord. Kailangan muna natin matuto sa isang bagay bago ibigay sa atin ni Lord. Sabi niya po sa John 2 verse 4, sabi niya po dyan, sinabi ni Jesus, huwag po ninyo ako paunahan, hindi pa po ito ang tamang panahon. Sa lahat ng oras o panahon, huwag natin paunahan si Lord. Amen. Minsan ginagawa natin yung isang bagay, kahit minsan alam na natin, sa sarili natin, wala tayo sa Lord. Bakit kung ginagawa yan? Para makita ng mga iba na ginagawa ko to, para masaya sila, ganon. Para pag nalaman nila, masaya sila, ganon-ganon na. Pero, ito yung tanong. Tanong natin sa sarili natin, kung si Lord, nasiyahan ba siya nun? Nasiyahan ba sa'yo si Lord? Huwag tayo masyado nagmamadali sa lahat ng bagay. Ano lang, relax lang. Maging masaya lang tayo. Kung anong meron tayo, kung ano yung pinapagawa sa atin na yun, maging masaya ka lang. Balit man niya ng malaki, maging masaya lang tayo. Mag-wait lang tayo. Mag-wait lang us, guys. Kay Lord, sa perfect time niya, at doon tayo sa perfect way ni Lord. Kasi para sa ikakabuti rin natin yun, concern na sa atin si Lord. Kung hindi concern sa atin si Lord, hindi niya na tayo bibigyan ng mga word, o mga verse, o salita niya, o warning man. Kung hindi concern sa atin si Lord, kung hindi niya tayo love. Kung hindi concern sa atin si Lord, hindi niya na ibibigay yun. Pero, love tayo ni Lord, concern sa atin si Lord, kaya ginagawa niya lang isang bagay niya. Kasi ayaw ka niya mapahamak, ayaw ka niya lang umiyak, ayaw ka lang niya masaktan. Sabi niya po sa Deuteronomy 32, verse 4 po, RTPB. Sabi niya, si Yahweh ang iyong batong dagulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatwiran. Lahat ng gawa ni Lord is perfect. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Maganda yan, tsaka pogi. Kasi bilawan nila dyan eh. Dapat si Lord sa lahat, amen. Basta doon lang tayo sa way ni Lord. Oo, mahirap, pero iyak lang natin yan, lilipas rin yan. Kasi yung desire lang natin, di ba? Desire natin lahat is yung makasama natin si Lord. Makaupo tayo sa tabi niya, amen. And ayun rin yung desire ni Lord sa atin, na makasama niya tayo at makapiling niya tayo. Sa Galatians 6 verse 9, above po. Sabi niya, at huwag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa tagtang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo maglulupaypay. Sabi niya dyan, tagtang panahon, amen po. Ang lahat ng ginagawa natin, darating ang time na mag-aani rin yun. Mag-aani rin yan. Kung anong ginawa natin, yun rin yung aanihin natin, amen, sabi nga sa verse. Kaya, kung nag-aani tayo ng nagpatuloy tayo kay Lord, ayun yung inano natin sa buhay natin, mag-aani tayo na yung i-aani natin, makakasama natin si Lord. Amen? Kung hindi ka manlulupay pa sa buhok mo, kung hindi ka lalayo kay Lord, kung
pipiliin mo doon sa perfect time ni Lord, sa will ni Lord, which is yung maaani mo, is good. Amen? Tapos, sabi niya rin po sa Isaiah 49 verse 14. Sabi niya po dyan, RTPB po. Ngunit ang sabi ng mga taga Jerusalem, pinabayaan na ba na tayo ni Yahweh? Kalimutan na niya tayo. Pero sabi niya po sa verse 15, basahin niya po natin verse 15, sabi niya, nasagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwag. Kung mayroong mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Sabi niya sa verse 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Sabi ni Lord yan, hindi kita makakalimutan. Lahat ng pagpapagal mo, lahat ng pagpili mo kay Lord, sa lahat ng oras, pinipili mo si Lord. Hindi yun nakakalimutan ni Lord. Yung mga pinagpapaguran mo, si Ate Jess, hindi makakalimutan. Sabi ni Lord, Jess, hindi kita makakalimutan. Shani, hindi kita makakalimutan. Christine, hindi kita makakalimutan. Michael, hindi kita makakalimutan. Antoinette, hindi kita makakalimutan. Elvin, hindi kita makakalimutan. Spirit, hindi kita makakalimutan. Nanay Rose, hindi ka makakalimutan ni Lord. Mark, hindi ka makakalimutan ni Lord. Marvin, hindi ka makakalimutan ni Lord. Macnay, hindi kita makakalimutan. Princess, hindi kita makakalimutan. Jel, hindi kita makakalimutan. Abby, hindi kita makakalimutan. Arson, hindi kita makakalimutan. Mac, hindi kita makakalimutan. Sabi niya sa atin ni Lord, hindi niya tayo makakalimutan. Sa lahat ng pagpapagal mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng iyak mo, lahat ng mga sinasacrifice mo sa buhay, sa lahat ng pinipili mo, si Lord, hindi makakalimutan ni Lord yan. Sabi niya dyan, pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Sabi ni Lord, kung meron mang makakalimut sa'yo, si Lord, hindi ka niya makakalimutan kahit sandali man. Lagi ka iniisip ni Lord, at lagi iniisip ni Lord yung ikakabuti mo. Sa lahat ng paghihirap mo, sa lahat ng pagtulo ng luha mo, at sa lahat ng iniiyak mo kay Lord, sabi ni Lord, hindi yan makakalimutan ni Lord. Lahat ng hinihiling mo, ibibigay rin ni Lord yan. Wait ka lang, at huwag kang lalayo sa way ni Lord. Doon ka sa perfect will ni Lord, tsaka sa perfect way niya. Sa Isaiah 49 verse 8 po. Sabi niya po dyan, sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay dinunog kita sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita, iingatan kita, at sa pamamagitan mo, gagawa ko ng kasunduan sa mga tao, ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon wasak na. Sa perfect time ni Lord, no, tutugunin rin tayo. No? Wait lang tayo. Pag-pray mo lang yan, darating yung time na mapapagtagumpayan mo rin yan at makakamit mo rin yan. Basta lagi ka lang bumalik kay Lord. Kahit minsan nafe-feel mo na nagkukulang ka na, patuloy ka lang kay Lord. Huwag kang lalayo. Kasi which is ayun gusto ni Lord na huwag tayo lumalayo sa Kanya. Patuloy lang tayo. O na minsan nagkakamali tayo. Pero hindi lang tayo tawad kay Lord. Sige pa, balik po tayo sa Isaiah 49 verse 15 po. Sabi niya, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina as sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. The way mo pinipili si Lord dahil sa pagtitiis mo, no? Kahit mas pinipili mo yung way ni Lord, sabi ni Lord dyan, hindi kita makakalimutan, anak. At yung gusto lang ni Lord sa atin na
mag-wait tayo sa Kanya. Huwag tayo sobrang nagmamadali kasi pag nagmamadali ka sa mga bagay na dinidesire mo, di mo siya pinagpipray, ganun. Alam mo na ikakalabasan, ganun. Na alam mo rin sa sarili mo na hindi will ni Lord yun, pero gugo ka pa rin kasi para makakita lang ng tao, ganito, ganyan. Wag kasi, di ba, wag natin ipiplease yung tao. Piplease lang natin yung tama na. Ay, tama ba? I-please lang natin yung tao if maaari naman. Pero wag natin ipiplease sila na nakakita na tayo na gumagawa tayo ng kasalanan para ma-please lang sila. No. Wag natin gawin yun. Minsan nagkakamali tayo, pero hinga tayo saglit, paisip tayo saglit if tama pa tayo ginagawa natin. If nandun pa tayo sa will ni Lord, nandun pa tayo sa walk natin ni Lord, sa perfect time pa tayo ni Lord, sa perfect way pa tayo ni Lord. Nagpapatuloy ka, nakita ka sa church, dami ka nag-a-attend. Pero, tanong, ginagawa pa ba natin yung will ni Lord sa atin? Andun pa tayo sa tamang path niya? So, yun lang po, short lang pala yung sige po, pray tayo. Sinasabi na sa atin ni Lord, no? Lay down lang natin sa Kanya lahat. Bigay lang natin kay Lord lahat. At kung ibibigay mo lahat yun kay Lord at susunod tayo sa perfect will niya at sa perfect time niya, hindi tayo mapapahama. Tsaka lahat ng mga kapaguran mo, lahat ng mga iniiyak mo, ganun. Alam na alam ni Lord yan, hindi niya nakakalimutan yan. Lahat ng pag-iyak mo, bawat oras, bawat pagturo ng luha mo, lahat na naranasan mo, lahat ng struggle mo, lahat ng battle mo. Alam ni Lord yan. Hindi nakakalimutan ni Lord yan. Tutulungan ka ni Lord. Sinasabi na sa atin ni Lord. Sumunod lang tayo sa Kanya, huwag tayo lalayo ganun. At tigilin lang natin siya lagi. Sige, worship lang natin si Lord. I lay it down there, so anything you want to be, anything you want to know that I will do it, anything you want to be, anything you want I give to you, if you ask me to, I will.
Oh my kukulit, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako.
namin, Panginoon, Lord Jesus. We remember, Lord Jesus. Naalala namin yun, Panginoon, Lord Jesus. Thank you for your body, Lord. Thank you, Lord Jesus, for your sacrifice, Lord Jesus. No one like you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your sacrifice. Thank you, Lord Jesus. And we love you, Lord. We appreciate you. We remember you, Lord. We remember your body. Lord Jesus, bless this food, this bread, Lord Jesus. I pray, Panginoon, as we partake this bread, Lord Jesus. I pray, Lord, na Lord, magdala rin to ng healing, Panginoon, sa bawat katawan ng bawat isa, Panginoon, lalo ng mga nanghina, lalo na may karamdaman, Panginoon. I pray, Lord Jesus, as we partake this bread, Lord Jesus, magdala to ng kagalingan, Lord, sa katawan namin at kalakasan sa Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Bless this bread, Lord. In Jesus' name. Sige po, partake po natin yung bread. Lord Jesus, I thank you for your cup, this cup, Lord Jesus. Remember your blood, Lord Jesus. Lord, thank you, Lord Jesus, sa dugo, Lord Jesus, na mga gusto mo sa mga Panginoon. Lord Jesus, bawat patak ng dugo, Panginoon, dugo mo, Panginoon, bawat lakad mo, Panginoon. Lord Jesus, mga tumutulong dugo, Panginoon, sa katawan mo, Panginoon, Lord, we remember that, Lord Jesus. Lord Jesus, thank you for your blood, Lord Jesus, na naging dahilan, Lord, sa paghugas ng aming mga kasalanan, Panginoon, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, sa blood mo, Panginoon. We appreciate you, Lord Jesus. Remember your blood, Lord. Remember your blood, Lord Jesus. Bless this cup, Lord Jesus. In Jesus' name, Lord. Thank you, Lord. Your Father, thank you, Holy Spirit, Lord. We love you. Remember your blood, Lord Jesus. And bless this cup, Lord. In Jesus' name. Sige po, partake po natin ang blood. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, as we intercede, Lord Jesus, Lord, sinusuot ka namin, Panginoon. Lord Jesus, we put the whole armor, Panginoon. We put your Jesus. We put your Holy Spirit. We put your Father, Lord. Continue to move, Panginoon. Destroy, Lord Jesus, the Lord, na ating mga kawal, na Lord, na makutan ng kawal, Panginoon. In Jesus' name. Lord, as we intercede, Panginoon, Lord, I pray, Panginoon, lalo po kumilos, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Lord Jesus, I pray, Lord Jesus, na destroy it, Lord Jesus. Wala takot sa enemy, Panginoon, na bawat lahat ng tao, Panginoon, lahat ng pinaplano ng kawin, Panginoon, sa mga tao. Lord, destroy it, Lord. Pray it, Lord, in Jesus' name, Lord. We pray for sa buong mundo, Panginoon, Lord, with your earth, Lord Jesus. I pray,
Sige, praise nila,